Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At nandito na tayo sa laot ngayon. So kasama natin si Papa Tonyo. And yun, Papa Tonyo. Masinggan. Mamana ka? Masinggan dalhin ko. Si Puts Ali, tapos si Maki TV. Ayun. Apat lang kami ngayon dahil yung ating mga kasama ay nagpapahinga. Nakaramdam nila ng kapoy ba? Siyempre, hindi naman tayo robot para hindi tayo mapagod. Galing kami kanina doon sa sa Basco. Pero lumipat kami dito sa kabilang spot dahil yun nga, habang papunta kami ng Bahura, may mga kaputok tayong kasabay kaya tayo nang nag-adjust. Pahinga lang tayo saglit kasi nakakain tayo ng konti. Ang sagay na hindi tayo hingalin. Tapos bihis tayo at makapag-dive na. Ano Kots? Kumusta yung dagat? Malinaw o malabo? Ha? Basa pa rin? Maalat no? Ano? Malinaw o malabo? Malinaw. Mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel. Pagkatapos po natin makapag-prepare ay bumaba na rin tayo upang i-check yung visibility ng dagat. At ito nga, napakalinaw kaya go tayo sa ating pamamana. Ngayong araw nga pala ay tatlo lang kami namana, si Puts Ali at si Maki. Si Joy Adventure, si Ivan at si Bata ay hindi nakasama gawa ng nakaramdam sila ng pagod. At dito sa unang pag-drop natin ay nakakita tayo ng dalawang kingmak kaya siniguro ko itong nasa unahan dahil mas malaki ito. At akala ko alanganin yung tama, buti na lang ay napatagal pa pala dahil tumama doon sa part na matigas ng kanyang balat at laman. Medyo nangangapa pa tayo dahil dito sa ating gamit na reel at syempre nag-iingat tayo dahil first time natin makagamit ng belt reel at isa pa ay wala tayong pang area dito sa ating baybaywang, hindi kagaya ng iba na mayroon na silang pang area para sa gayon kapag nag-trouble man yung line ng ating pana mayroong pwedeng gamitin dito sa may baywang natin dahil tayo ay wala pa. Sana ay magkaroon din tayo nun. Salo pa yung lakas ng kingmak mga ka-channel. Yan talaga yung isa sa pinaka ano nila kapag hindi mo matamaan sa buto, talagang malakas pa yung kingmak, pero pag natamaan niya sa buto medyo nanghihina sila. Maaga pa lang ay kingmak na agad yung ating nahuli at salamat naman sa Panginoon dahil kahit papano ay binigyan tayo agad ng biyaya. Ayos, dadali din. At ito nga pala mga ka-channel, sa lahat po ng gustong magtatanong kung bakit namin hinihiwa yung bandang hasang ng isda para nang sa gayon ay makalabas yung kanyang dugo na nag-stuck sa loob at nang sa gayon ay hindi mag-iba ang lasa ng isda. Kapag tinamaan kasi ng pana tapos nag-stuck yung kanyang dugo sa ilalim, siguradong iiba yung lasa ng laman ng isda. Oh. Maya lang ay tinawag ko si Papa Tonyo upang ibigay yung isda dahil mahirap na kapag
kapag nadaanan pa ito ng pating. At syempre nanigurado tayo gawa ng mayroong isang espiro na inatake ng pating sa lugar ng buhol. Pagkatapos nating maibigay kay Papa Tonyo ay nakakita sana ako dito ng isang coral trout, pero ayaw umalis sa gilid ng bato. Kaya ang ginawa natin ay lingon-lingon muna para sakali na iiwas sa bato. Pero yun nga, talagang dumikit. Hirap naman pag tinira natin, masisira lang yung ating shaft. Sakto lang nakalipas ng ilang minuto na pagpapahinga natin ay nagtawag sa atin si Maki na mag-second shot gawa ng nakapana siya ng King Mac at medyo alanganin daw yung tama ng King Mac. At siyempre ito yung base natin, kaya nung pagtira natin buti na lang ay hindi tumagos dun sa bibig yung ating shaft, dahil kung tumagos ito ay mapuputol yung ating line. Ayan o. Kisay-kisay mga ka-channel, dahil nung pagtira natin tumagos sa mata. Salamat naman at hindi sa bibig, dahil sa bibig ito siguradong putol yung ating monoline. Ulam pa sa baba. Ayaw, ulam pa sa baba. Sunda to. Nata, iga to ba magkakuan? Uling pagsisid mga ka-channel sa di kalayuan kung saan nakapana si Maki ng isang tangigi, ay mayroon akong nakita ditong isang coral trout. At dahan-dahan natin itong binaba dahil oversized na yung coral trout na to. Isang rubber lang yung ating nakabit gawa ng nagmamadali tayo. At buti na lang ay tinamaan ang pagtira natin. Ayun. Ang kaso nga lang lumusok doon sa kalagitnaan ng dalawang bato. Kaya ang ginawa natin ay unahin muna upang makapag-ipon ng mas maraming hangin. Kasi rin pagbalik natin ay hindi tayo mahirapan. Pagkatapos nating makapagpahinga ay binalikan na rin natin yung ating napana na coral trout upang tignan kung hindi ba ito nag-stuck sa ilalim ng bato gawa ng parang bumalagbag kasi ng bahagya at sana ay hindi bumuluktot yung ating shaft. At buti na lang mga ka-channel ay natanggal din naman natin ito. Ayun no. Ang atin ang lapu-lapu coral trout, sobrang linaw ng tubig dagat ngayong pagkakataon ito. Ito yung naging pangalawang isda natin sa pagkakataong ito, isang coral trout or lapu-lapu. Sakto lang mga ka-channel, nung pag-abante ko dito sa unahan, dito sa may part ng buhangin, ay akala ko isang long nose emperor na
dahan-dahang lumalangoy, pero nung malapit na tayo, ito pala ay isang trevally or kawayanon. Kaya naman ito talaga ang isa sa kaibahan ng wala kang lubid na hinihila. Ayan, no, bumalik talaga at lumapit. Kaya nung pagtira natin, hindi nga lang na spine shot. Ayos. At nakapana tayo ng trevally. Medyo malalim na rin yung nasisid natin ito, nasa mga 20 meters siguro, dahil wala tayong dive watch, kaya hindi natin malalaman kung talagang 20 meters ba yung ating nasisisid, pero estimate ko talagang nasa mga 20, gawa ng madalas na tayo nakakasisid ng ganito kalalim. Sayang. Pwede baka sa aking mak. Pero ito yung natira natin. At dito nga mga ka-channel ay nagulat ako. Akala ko ay si Maki lumapit sa akin at tumira ng isda. Ang dami sanang isda na nag-aaligi dito sa may bato na nasa tapat natin. Nagulat na lang ako bigla ng may lubid. Yung pala ay pinunduhan ni Papa Tonyo. Kaya nabulabog tuloy yung mga isda at nagsialisan. Sayang. Nagdali-dali ako natanggalin itong isda gawa ng sumisigaw si Kutsali ng second shot, at sakto lang ay nakapag-relax tayo at nakita nga natin dito yung at kanyang napana na napakalaking kingmak. Nawasak na yung part ng katawan at konting-konti na lang talaga makakawala na. Sakto naman ng pagdating natin, napakaganda ng pagkakatama nung tinira natin. Boy. Record. Abang sama. Abang sama ng kuan. Ate mo kuan. Dito ada mga kawaya doon. Pagtira na akong kawaya doon, giagi ako po tagigi. Ako ako tagigi po doon. Garo mo si pala. Ako ade. Pagkatapos natin masikan-shot yung isda ni Ali, ay nagsagawa tayo ng pag-dive dito gawa ng mayroon na naman tayo nakitang isang trevally or kawayanon. At palingon-lingon muna baka sakali na may lumapit na iba. Bumalik talaga mga ka-channel at lumapit ng bahagya. Kaya nakapagsagawa tayo ng pagtira. Ayan, oh. Ang lapit sa pool.
hinalikan ko yung bato kung saan tayo nakakapana kanina ng tribali at nakakita tayo ng king mac. Mayroon sanang nagpakita muli pero yun nga siguradong nabulabog na ito dahil natakot nung pag-arian ng pamundo ni Papa Tonyo. Iba talaga yung isda kapag nakaramdam na ng takot ay talagang nabubulabog na at lumalayo. Sayang naman. Kaya pagkatapos kong mag-dive dito mga ka-channel ay nag-decide na rin tayo na umuwi na gawa ng tanghali na at medyo malayo pa yung ating biyahe. Tibas kasi kaya uwi tayo ng maaga. Okay, wala ba yung kuwan dito sa bahay? Makita ko. Na tayo dahil pagod na at nawala na rin yung GoPro. Tanghaling punto na. Kailan natin si Ali tsaka si kahit mga kulibin mo pre si Papa Tonyo yung singaw ng araw. Ano ba kayo? Ano mo si Kaisa ni? Francis? Oo. Ano mo yan na? Ako itong pagsingin niya, Alexis. Pag umani mo si Kaisa, di ba nagsunod ka na ako? Nasa unahan yung tunay na kuhan. Atay ko ano ako rin ako kaya ang kuya ang sa kadum. Deliver ka? Deliver ka? Ito sa likuron. Luba, duha ka buhok. Ha? Tawag sa? Tama lang sa atin yung pare. Bakit? Anong dahilan? Bukis nga. Anak, so may mga si Bahay sa bapuhon. Kakang, buwanga ka. Padakag kita. Arug bang buti yun ni Bito ah. Hindi ka nag-uwi. Asa lang mo ko alis da. Kay mahawa mi. Isa rin nakatira bro. Sige, sige, picture sa amin ngayon. Ito yung isda na dala natin. So, kaliskisan natin para malinisan. At maya maya pagdating ni Mrs. ay maluluto natin. Wala pa kasi dito si Mrs. Nasa kurun. Kailangan niya na bumaba ng kurun. Dahil wala tayong konsumo. Iyaw na. Kaliskisan na natin to. Hindi ko alam kung medyo maliwanag or madilim. Natin pinatong sa taas mga ka-channel para hindi magtalsik yung mga lupa. Sige. Salamat sa Diyos dahil kahit papaano pinagkaluban tayo ngayong araw ng biyaya. Kay Ali at dalawang King Mac, kay Maki naman isa, sa akin isa. Bali apat yung huli naming King Mac. Tapos nakadali tayo ng dalawang tribali or talakitok.
Alright. Tapos na tayo naglinis. Asin na natin para malasado. Yan. Okay kayo. Ayan. Yung ating isda na nalinisan. Ayan mga ka-channel, isa lang natin yung kawali dahil magprito tayo ng talakitok or putian. Ayan. Painitin lang natin mga ka-channel. Nahanapin yung apoy, masyadong malakas. Yan. Hintayin lang natin uminit yung kawali. Lagyan natin ng mantika. Mainit na yung kawali mga ka-channel. Lagay natin yung mantika. Yan mga ka-channel, yung isda natin piprituhin. Yan, mainit na yung kawali. Simulan na natin magprito. Ayan mga ka-channel, ito yung na-prito natin. Ayan, lapit na tayo matapos mga ka-channel. Tapos nito magsabaw na tayo. Ito na yung last na isa lang natin para makapagluto na ng sinabaw. Pinarito, gulayan. Ayan mga ka-channel, yung ating sinabawan na may kulay. Hindi masyadong makita mga ka-channel, madilim. Ayan mga ka-channel. Lapit ng maluto, kakain na rin kami. Ayan mga ka-channel, so tapos na nagluto si Mrs. ng kanyang gulay na sari-sari. At mayroon ding adobo na binigay yung kanyang kapatid. May pinirito na ulam. At samahan nyo kami na maghapunan ngayong gabi. So si Busurahan ay ayaw magkain daw. Ayaw niya na bumakain. Nabusog kasi kanina dahil si Mrs. ay galing sa bayan ng Coron. Tapos may mga tinapay na dala kaya ayun. Ayaw kumain ng kanin. Na-enjoy din siguro sa tinapay. Tara tara. Kain tayo. Kain tayo mga ka-channel. Let's go. Dito lang kami ni Mrs. Magkain. Kain tayo ng gulay. Kahit pa paano ay makakain din tayo ng gulay mula sa bayan ng Coron. Ang mga gulay may nagalako kasi dito ng sari-sari. Kaya yun, makakain tayo ng masarap na gulay. Ayun no. Okay. Tapos tungol ng talakitok. Aha. Ganda yun. Gulay. Oo nga. Ngayon, nakaramdam ka na talaga ng anghang. Nakaraan talaga wala. Sarap ng gulay na okra. Talong. Sana yung tanim ko na ang palaya. Okra at saka sitaw, maraming bunga. Parang hindi na ako bibili ng gulay.
At ayan mga ka-channel, tapos na tayo nagkain. At grabe, nabusog tayo sa biyaya na ating natamo ngayong araw. At syempre, maraming salamat sa Panginoon na lagi niya tayong ginagabayan. At sa biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin. Grabe talaga, solid yung sinabaw. Pinawisan tayo. At bago ang lahat mga ka-channel, bago tayo magtapos sa ating vlog, ay sa dulo po ng ating video ay shoutout po tayo.